Good day everyone. I am here to share my synthesis for my course GLIT PH. Throughout the course, we explored how literature is interconnected with everything. Sa mga ginagawa natin sa araw-araw natin at kung paano natin ito magagamit para kaya natin makilala yung mga sarili natin. Kunwari, hindi pa natin nadidiscover yung sarili natin or gusto pa natin madiscover yung better version of ourselves. For this vlog, I will be talking about all the modules that were tackled in this course, which are Module 1, Tradition vs. Subversion, Module 2, The Nation and Beyond, Module 3, Body and Desire, and I will be sharing about the key takeaways from every module. And sa mga materials na hindi included din sa mga modules, and also sa mga materials na included sa modules, pag-uusapan natin yon. Also, yung mga reflection ko throughout the course. For the Module 1, Tradition and Subversion, my first key takeaway from this module's materials is that our old stories are a memory or glimpse ng mga past natin or past ancestors. Makikita kasi natin to sa mga materials dun sa Module 1, kagaya ng mga aswang, heroes, pre-colonial diwatas, mga diwatas, ganun. Makikita natin yung pag-care sa atin ng ancestors natin dahil may mga warnings, parang vina-value nila yung na nakikita nila, na experience nila kasi yung mga stories more than entertainment sila kasi parang first archive sila ng mga ancestors natin na ipapasa natin nila sa atin and so parang malaking bagay siya na dapat i-appreciate natin. Lalo na ito yung way ng mga ancestors natin kung paano tayo pahalagaan or look out for us. Kasi pag hindi yun nangyari, paano kapag bigla tayo nagulat, bigla tayo naka-experience ng aswang. Now, for my next key takeaway, that folk tales are our earliest form of identity. And until now, it shapes our Filipino identity. And dapat hindi tayo nahihiya i-carry to. Kasi kahit ano man sabihin ng iba, dapat strong tayo, kikerry natin talaga yung mga binigay ng ancestors sa atin. And makikita natin to sa materials na nung module 1. And dun sa den materials na pinakita na nagsulat na ang mga colonizer natin or mga ancestors natin na yung mga stories nga ganon sa mga aswang, kapre, diwata. And yun na nga, yung early heroes of our epics, our ancestors passed it to us, yung mga beliefs and yung mga warnings, yung mga experiences and yung mga moral values na natutunan din nila. So sabi ko nga, hindi nga ito entertainment lang at ito yung naging guide natin in our everyday life na paniwalaan natin dahil ika nga ng matatanda, walang mawawala sa atin kung maniniwala tayo. And tinuro ng mga ancestors natin yung kung ano man dapat yung tayo matakot or who to respect, which to respect, or kung ano yung kailangan i-avoid. So, through this, na-organize yung society natin, na-strengthen yung beliefs natin and communities. And nagme-make sense yung world dahil we shouldn't judge them kasi yun talaga yung experience nila or yun din talaga yung gusto nilang iparating sa atin. And makikita natin sa mga stories na to and na rich in imagination tayo mga Filipino, lalo na sa mga kagaya ng mga movies ngayon. 'Di ba? Parang sobrang rich talaga siya in imagination na papaniwala tayo and may deeper understanding of spirituality and nature. So, nung na-realize ko to, nabigyan ako ng parang hope para sa future generation dahil tayo din naman yung chance na magpapasa tayo sa susunod na generation and magka-thrive tayo na ipasa yung culture and traditions at hindi tayo ma-influenza ng iba kagaya ng nangyari dati or na-influenza ng mga mananakop. Another key takeaway and napaka-importante na to dahil sa module 1 na to, yung activity na pinagawa sa amin is parang gagamitin mo yung materials and answer the question na
ano mabe-benefit natin as an individual that in today's world may compiled oral narratives and newly written narratives based on old creatures and heroes and monsters, ganon. Doon ko na-realize na kakaiba din yung mga kwento ngayon, parang mas enhanced dahil modernized na, and some takes inspiration sa old ones, and yung iba naman same original. And nagbe-benefit natin dito dahil napaparealize tayo, napapaisip tayo sa sarili natin na should we really believe, kasi kahit ngayon, onti pa lang yung nakaka-experience ng mga aswang and mga kapre. So, minsan napapaisip tayo kung maniniwala talaga tayo, di ba? So, yung key takeaway ko talaga dito is parehas sila nagpi-play ng malaking role sa sarili natin dahil mas nasa-shape tayo. Mas nasa-shape tayo, and mas napapaisip talaga tayo kung maniniwala talaga tayo sa mga to, and how would we use them to spread our identity, and be proud of it. Now, for Module 2, this module deepened my understanding on nationhood. So, yung nationhood pala para siyang brotherhood. Hindi lang siya basta-basta na nationhood na parang nation lang. Kasi pag nation, parang isipin mo territory, population, or government lang, parang ganon. Pero pag nationhood, may sinishare kayong belief ng isang nation. Kunwari, sabihin natin yung mga DDS or mga kakamping, a group of people na may similar experience, common experience, similar beliefs. Parang brotherhood nga. So, yun pala ang nationhood. So, nationhood is built from the stories we choose to tell about ourselves. So, pag maka-meet tayo ng mga tao na kasimilar natin, syempre malalaman natin yung pag sinabi lang natin. So, for me, history defines the weight we carry as a nation. And makikita natin to sa Dead Weight in Memoriam by Cirilo F. Bautista. So, in this material, makikita natin na tayong mga Filipinos, malaki naging epekto nung pamumulo ni Marcos noon. At nung namumulo si Pangulong Marcos, madami siyang mga nakamkam sa mga taxes natin. And yun nga, sa martial law, madaming inosenteng buhay ang naapektuhan. At pinapakita ng material na to na ang memory becomes a burden sa atin, na hindi pa tayo maka-move on ng basta-basta dahil syempre ang laki nung nangyari sa atin, hindi natin matanggap, and parang naging responsibilidad tayo dahil siya nga yung ating binoto, pinagkatiwalaan, para tayong nataksil tayo ng ating presidente, na nagbuka tayong mga mangmang. So, yung poem na to, pinag-uusapan niya yung pain na experience natin mga Filipinos, yung loss and yung trauma ng past, na hindi tayo basta-basta makaahon at hindi natin to papalagpas dahil dapat natin tong pag-usapan. Tapos, being a nation, dapat tinatanggap natin yung mga pagkakamali ng ancestors natin, dahil alam natin nung unang panahon, wala pa tayo nito. Tsaka pinapakita na yung mga failures nila and paano sila lumaban. Paano nila ginawa yung tama, and paano sila yung naging daan upang magawa yung tama para sa future generations. At ito yung pagiging nationhood na pakikisama ng mga Filipinos. And this poem tells us that we cannot move forward without confronting what came before. Ibig sabihin na dapat pag nandun tayo sa problema, fix natin, gagawin natin yung ano tama, at hindi tayo magpapaloko. So, hindi tayo pwede mag-come forward ng hahayaan na lang yung problema. So, next
is that literature is a medium that can be used to express the problems or burden we still carry from our history or current. Kagaya nung kay Michael V, nung pinost niya sa Instagram na parang tinatanggap talaga niya na ganun talaga ang pagkatalo. Tinatanggap niya na si Bongbong Marcos na yung magiging presidente. At wala na siyang magagawa, out of his control, at dapat tanggapin na lang at respetuhin ang kabilang panig, kabilang party, kabilang party list. At makikita natin dito na napaka-matured dahil hindi niya ginamit yung literature or paggawa ng poem upang i-bash yung tao or parang i-bash yung presidente o yung mga grupo nila, which made me realize na literature should be used to portray a good message, especially pag nagkakaroon ng election or nagkakaroon ng problema dito sa Pinas. Yeah. Next is that with great power comes with great responsibility. And I could back this up with the material My Family's Slave by Tixon, which opened our eyes na makita yung uncomfortable truth. Dahil about sa Filipino culture, especially ngayon, nakikita pa rin to, na pag may power, na tinatago pa rin kahit kitang-kita na ng mga tao. So, which the most high-ranking people, wala sila accountability, greedy sila. So, makikita natin to sa recent natin na mga issues, sa mga flood control issues and ghost projects. So,